doon sa mga abogado nila, bukod sa late sila dumating, is wala silang security clearance. Hindi namin mapaniwalaan itong inciting to sedition eh. Sana ibang kaso na lang ikinaso nila eh. Hello kababayan, Happy New Year po sa ating lahat. Isi-share ko lang po sa inyo ito pong ganap kaninang umaga kung saan dumating po si retired General Romeo Poques, kung saan siya po ay dinakip ng arresting team ng Quezon City CDO. At ito pong nakakabahala kasi ito pong dalawang abogado ni General Poques, hindi po sila pinapapasok dahil daw po sa security reason. Kaya nga po ito nagsasalita po itong si Attorney Ferdinand Topacio at saka si Attorney Virgilio Garcia. Nagsalita po sila sa interview ng media at mga vloggers kung bakit hindi sila pinapapasok. Kasi wala naman daw kung personalan. Tinupad na ho nila yung utos ng court. Ano pong masasabi po nila? Wala naman po nagsasabing personal. Hindi naman po natin na sinisisi si General Nartates. Ang amin po sinisisi ang executive branch na wineponize nila ang Department of Justice upang i-persecute, tuligsain ang mga sa tingin nila ay kalaban ng gobyerno. Kaya nga po, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon. Pero mali ang kanyang pinakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. President, for keeping your promise. Kaya lang, mali pa rin po. Sabi po, nag-aaklas daw. Meron daw pong hinihikayat na pag-aaklas daw po si Poques sa Sandatahang Armas po. Hindi na po kami kaya maaaring magsalita dyan sapagkat the matter is with the courts and we are now covered as lawyers by the sub judice rule. So hintayin na lang po natin yung magiging kapasyahan ng ating hukuman. Si General Okay. Ayoko nang sagutin yan because hindi naman ako authorized. Let us respect his right to privacy. I understand he was with his family, so let's leave it at that. Anyway, hindi naman po importante kung saan siya galing. Ang importante, saan siya dinala pagkadating niya sa Pilipinas. Sir, ngayon ba sir, papakawalan po din yung siya kaso? after? Magkano po ang Bail? 48,000 po ang bail. Okay. Medyo mabigat para sa isang retired na general na pensyon lang kasi hindi naman po kontratista, hindi naman po congressman yung aming kliyente. So mabigat po para sa isang retirado na pensyon lamang ang inaasahan na magpiyansa pa ng 48,000. Papakawalan din siya sir after magpiyansa? I-turn over ko na kayo kay General Attorney Virgilio Garcia. Sir, pagka na-comply natin yung requirement ng court, no? Yung mga documentary requirements, at makapag-post tayo ng cash bail na 48,000, ina-expect natin na yung order of release i-issue ng korte. Hopefully very soon para hindi niya na kailangang matulog sa kulungan. Actually, alam niyo, gusto namin yung paalam sa inyo. Originally, we planned this to be very quiet. Ayaw namin ng ganito na gusto lang namin na pagdating niya, very quiet, we arranged with the arresting team ng Quezon City, CDU. Quiet lang. Aresto siya, dalhin siya sa Camp Karingal, ipoprocess namin yung bail. Walang masyadong bruhahan ganito. Pero sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na. So wala kaming magagawa. But hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartates, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police. No? Kasi unang-una, sabi, binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there. Unang-una violation yung agad yun. Constitutional right po ni Attorney Poques, ni General Poques na makausap ang kanyang mga abogado na nandoon na nag-i-insist na kakausapin namin ang kliyente namin.
Siyempre, we want to make sure saan ka dadalhin, anong gagawa sa anong, di ba? We want to make sure that our client will be transported safely at saka kung saan dadalhin. Wala naghabulan kami, hindi namin alam kung saan so that was violated and hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun. Sir, ibig sabihin sasampahan niyo ng kaso yung Natural. Oo. Administrative. Kung may criminal, pati criminal. So, pero definitely hindi namin palalagpasin ito dahil hindi naman pwedeng i-violate nyo ng i-violate ang constitutional rights ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng mangidnap kayo na mangidnap at ipalipad nyo sa kung saan yung taong Pilipino. Hindi po pwede yung ganun. Meron po tayong batas na kailangan nating sundin. Sila po dapat ang nagpapatupad ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas mismo. Hindi, we do not go through the exercise of reading rights pagkatapos ay i-violate mo right there. Hindi pwede yun. Attorney, kamusta si Sir Poking? Ay, he is okay. Medyo lang. Alam mo, siyempre, di ba, yung kagaya kay pagdakip o pagkidnap kay Tatay Digong, di ba? Hindi nga pinapayagang makapasok si VP Sara Duterte, isang vice president na yan, at saka si Senador Bongo, hindi pinapayagang makapasok. So, style nila yan. kasama mo, asawa mo, you're nag-aalala ka na siyempre concerned din siya doon sa how the wife would feel, no? Pero si General Pokis he's been through a lot all his life serving this country. Bemedal yan eh. Kung siya lang yung sarili niya kaya niyang i-handle yon, pero yung siyempre andyan yung asawa mo na nag-aalala sa iyo. Alam mo naman yung mga lalaki lalo na pagka kayo you think about yung how they're feeling para hindi naman sila Ano lang po yung pahayag na po dito sa inciting to sedition na kinakatanap po niya? Hindi namin mapaniwalaan itong inciting to sedition eh. Sana ibang kaso na lang ikinaso nila eh. Kasi alam ninyo, nagretiro yan sa serbisyo. More than 30 years na nagsilbi para sa bayan. Para manatili yung integridad ng ating bayan, para yung katahimikan at katiwasayan ng buhay ng ating mga mamamayan ay mapanatili natin. Pagkatapos nag-retire ka at saka mo guguluhin ang taong bayan at saka ka mag-i-incite. Alam niyo ba, inciting to sedition, bubuskahin mo yung mga tao para magalit at na mag-alsa sa laban sa gobyerno. Meron ba naman sundalong gagawa ng ganon? Hindi. Correct. Kaya nga sinasabi namin, kami pinaliwanag na namin una pa lamang. Ang gusto naming mangyari, we respect, we obey, and we protect the Constitution. Palagi po kaming sang-ayon sa batas. Lahat ng ginagalaw namin, lahat ng ginagawa namin, ayaw po naming lumabag sa batas dahil meron naman tayong batas na pwedeng sundin. May patakaran na dapat na ginagalang natin. Pagkatapos, inciting to sedition. Pag nabasa po ninyo yung complaint, 1+1 eh. Oh no, really. I mean, gusto niya ng kopya, bigyan namin kayo ng kopya. 1+1, hindi talagang pinilit lang eh. Hindi tapos binigyan namin na nag-motion for reconsideration kami. Siguro nung mag-file kami ng counter affidavit, may desisyon. May resolution yung fiscal's office. Nag-file kami, ganyan kakapal yung pinal namin. Ang dami namin sinabi, bakit hindi pwede yung inciting to sedition. After 2 days, nakapile na sa korte. May due process ba yan? Hindi pwedeng, sabi nga ni Attorney Topacio, you have weaponized the DOJ, you have weaponized the Philippine National Police against your citizen. Hindi po pwede yung ganon. Hindi po kami lumalaban sa gobyerno dahil gusto naming nilalabanan namin yung pinaglalaban namin yung karapatan nating lahat. Igalang ninyo. Wala na tayong constitution pagka ganyan, wala na tayong sinasamba. General, kung makasabad lang sorry to interrupt Sige po. Isa pang puntos na gusto kong gawin, December 5 yung warrant. Ise-serve nila holidays, itataon pa nila long holiday para hindi makapiyansa. Fortunately, our client was abroad, hindi siya naabutan. Can you imagine kung sinerve yan ng walang korte? Di natulog yung tao ng New Year sa kulungan. At palagay ko sinadya yan eh. Kasi December 5 yung warrant eh. But isa-serve mo kung kailan walang korte at long holiday.
I mean, halar, hindi kami pinanganak kahapon, alam na namin yan ha. Style mo bulok yan eh. Okay. Thank you. Attorney, name nyo na lang po yung designation. I'm sorry? Name designation. I'm General Virgilio Garcia. Retired. Lawyer din. Hindi pala siya kilala. Judge advocate po. Judge advocate. Jago dati. General. Jago. Hindi, iba siya, siya Jago, si Larry Gadon, iba naman. Gago. Thank you, Attorney. Alam niyo kung ang Yun ang interview ng media doon kanila Attorney Ferdinand Topacio at saka kay Attorney General Virgilio Garcia. Mga kababayan, meron po akong ipapakitang video sa inyo. Sinagot po yung sinasabi nila Attorney Topacio at saka Attorney General Virgilio Garcia, yung sinasabi nila na hindi sila pinapasok. Di nila alam kung bakit hindi pinapasok. Ito sinagot po ng arresting team. Siguro ito yung leader nila. Hindi ko kilala anong pangalan itong pulis na to. Na pagtingnan mo, medyo may pagkaangas din ang dating eh. Makikita mo sa pagmumukha. Siya po, sabi po niya, hindi daw po pinapasok dahil ano daw po, for security reason. Dati naman, di ba? Yung kay PRRD hindi rin pinapasok. Pero di natin alam kung anong dahilan nila noon, bakit hindi pinapasok. Kahit yung si BP Sara hindi pinapasok. At itong pulis na to, sinasabi pa na binasahan daw nila ng Miranda rights. Sinunod daw po nila kung ano daw po yung dapat gawin. Ito na po yung video. Kayo na pong magsabi, mag-comments kayo dyan kung ano po ang masasabi ninyo sa itong sagot po ng pulis dun sa sinasabi ng dalawang abogado ni General Pokis. Sir, anong oras na-aresto sa NAIA? Anong oras dumating dito sa Campo Crame? At saka, ano na ang prosesong ginagawa sa loob? Okay, ang dumating yung eroplano natin coming from Thailand is 8:11. 8:30 yung expected natin na dating niya. Kaso napaaga yung dating ng eroplano. Okay. So, 8:30. After sa aeroplano, sir, after NAIA, dito na kaagad din diretso? No, doon muna, binasahan natin siya ng Miranda rights niya, pinaalam natin yung warrant of arrest for inciting to sedition, no? Yung violation for inciting to sedition, which was ang nagbigay nito is yung sa Quezon City Regional Trial Court, RTC 77. RTC 77, tama. Tama po. So, doon sa violation niya for RTC Article 140, inciting to sedition. Sir, maapela po yung mga abogado na paglabag daw sa constitutional rights ni General Pokis na hindi raw inalaw kagad yung mga abogado. And they're planning to file a admin or criminal case po against po sa mga operators. Yung pag-file ng admin and criminal case against us, is karapatan naman nila yon, no? It is their right. Karapatan nila yon. Ngayon, dun sa paglabag na sinasabi nila, wala naman akong nakikita. Dahil unang-una is sila yung wala sa area. Late na sila dumating. Actually, ako nga kanina dun sa liaison officer ni General Pokis is hinahanap ko yung abogado kaso they are not around during that time. At kami is andyan na yung aeroplano, dumating na yung si General Pokis, we have to go up para i-serve yung warrant. Then binasahan naman namin ng Miranda rights niya. Okay, we informed him of his case. We have done the proper procedure. Meron naman tayong mga recording. Okay, we have recording to prove na to show proof na ginawa namin yung tama. Now, doon sa mga abogado nila, bukod sa late sila dumating, is wala silang security clearance to go up doon sa
Baka nandun lang sila sa labas. Hindi Wala sila eh. nakapasok. Wala kasi I was there 6 o'clock in the 6 a.m. in the morning. Wala, andun yung kasama nyo. I was there. Mas maaga pa ako sa kanya. Ito magkomento lang ako. Sabi niya, hindi daw pinaakyat dahil walang security clearance. Paano niya nalaman na walang security clearance? Sabi nga niya, wala siyang makitang mga abogado. Kaya umalis na sila. O di ba? Paano niya masasabi na hindi pinaakyat dahil walang security clearance? Parang parang may pagsisinungaling ang nangyayari dito, di ba? Kasi ang sabi sa kampo nila ni Attorney Topacio, gusto nilang kausapin itong kanilang kliyente pero hindi sila pinapapasok. Pero ang sabi ditong pulis na to, wala daw security clearance. Pero ang sabi niya, hinahanap niya yung mga abogado ni General Pugues. Wala daw siyang makitang mga abogado. Tapos sasabihin niya, wala namang security clearance. Anong nangyari? Okay. Mas maaga pa ako sa kanya. So, wala sila. They are not around. Sir, anong proseso kung ginagawa sa loob? Binubuking natin, fingerprint, mugshot, and then for medical siya to show na, para makita natin kung fit siya at kung wala bang nangyari during time of arrest, yan ang yun. So, yun naman ang gagawin natin. Sir, after ng proseso dito, saan po siya dadalhin? Sa regional trial court, yung sa RTC 77 or bail. Chief, for context lang, ano po ba yung dahilan bakit siya kinasuhan ng inciting to sedition? I have no doon Ano ako na Pero related po ito dun sa isinagawa nilang protesta. sa mga rallies, yes. Yung sa mga nila demonstrations, rallies, or I don't know. I hindi ko na yung background ng case. I was not the one who filed the case. So after posting the bail, makakalaya naman na si General Pugues? Of course. Medyo naguguluhan ako dito pasensya na kayo kung ito yung nakikita ko Sabi niya, wala daw siyang alam tungkol dun sa kaso. Kung ano yung i-file nila na kaso, tama, di ba? Pero isa daw po siya sa nag-file ng kaso na inciting to sedition. Paano nangyari na wala ka palang alam tapos isa ka sa nag-file ng kaso? Parang nakakalito, di ba? Ay, iwan ko lang. Hindi na available naman siya. Kaya nga we are processing it. Andiyan naman yung mga abogado nila. At least dumating na. Nabanggit ba, sir, bakit po siya nanggaling ng time? Parang may pang-asar pa, no? Family vacation. Since when pa mo sila December pa? December pa siya. Okay. Ano po? Okay na. Yun po ang kabuuhan ng video, mga kababayan, na sumagot po itong di ko alam kung anong ranggo nito, anong pangalan ng pulis na to, at sabi niya ano daw, isa siya sa nag-file ng kaso, pero di niya alam kung ano yung ikinaso. At mga kababayan, meron palang good news ito pong si General Pugues ay nakapag-piyansa na po ng 40,000 pesos at siya po ay nakalabas na. Yun po ang good news po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. At happy trekkings. Happy New Year.